Na-excite din ng bida na mapanood ang laban ng mga kapwa S-rank saka nagpalaki si Dongwook. Nagkahamunan ng kanilang mga lakas sila Dongwook at Kenzo kaya nagsuntukan ng napakabilis ang dalawa. Si Taegyo ay hinahabol ni Hoshino ngunit nakaatake ng long-range attack at si Kenzo ay muntik ng matapakan ni Dongwook. Si Kumamoto naman ay natakot sa atake ni Yunho. Ngunit nag-transform pa si Yunho para subukan ito kaso tumatakbo lang sa kanya ang lalaki. Kalaunan ay natalo ni Kenzo si Dongwook. Si Taegyo ay natalo rin ni Hoshino habang hindi matamaan ni Yunho si Kumamoto. Tapos hinarang siya nila Kenzo at Hoshino, habang si Cha ay pinapaulanan ng atake si Kanae hanggang sa manalo, at nais niyang tulungan si Yunho ngunit dahil sa instinct ay pinulbos niya ang mukha ni Kumamoto kaya nainis ito at umatake rin ng napakabilis saka sinuntok ang sahig at tatapusin si Miss Cha na ipinagtanggol ng bida dahil hindi na makontrol ni Kumamoto ang sarili. Kaya napatanong si Ryuji kung mage ba talaga si Jinwoo. Lumapit ang assistant dahil nag-request si Ryuji ng match kay Jinwoo. Pumayag naman ng bida basta ibigay daw ni Ryuji ang buong lakas nito. Nag-iisip ang mga kasamang S-rank kung pipigilan ba nila si Jinwoo pero nais rin nilang makita ang kakayahan nito nang biglang suntukin ni Goto ngunit nakailag. Kaya pinagsusuntok niya muli ang bida pero nakangiti pa ito na ikinainis ni Ryuji habang namamangha ang ibang S-rank kay Jinwoo. Kahit anong gawin ay hindi talaga matamaan ni Ryuji ang bida kaya sa inis ay balak niya na itong patayin kaya nasugat ang pisngi at nagkaroon ng malakas na impact. Subalit nahawakan pa ng bida ang kamay nito kaya panalo na dapat si Jinwoo pero ayaw pa nilang tumigil kaya inilabas ang mga kapangyarihan na ikinabahala ng mga kasama. At bago pa magpatayan ng dalawa ay may pumagit ng yelo saka pinigilan silang dalawa. Saka nilagyan pala ni Jinwoo ang mga ito ng mga shadow soldier sa mga anino. Pagkaalis ng ibang mga guild ay nais daw makausap ng bida ang chairman. Samantala ni-report ni Ryuji sa Vice Master na si Sugimoto ang tungkol kay Jinwoo. Nalaman din ng mga hunter na hindi sumali si Jinwoo sa raid ngunit may 15 na silang S-rank hunter kaya sisiguruhin nilang matatapos ang misyon. Samantala ang bida ay umuwi na lang sa pamilya dahil matagal silang hindi nakapag-bonding. Nagsimula ng magkainan ng mga langgam dahil sa kawalan ng pagkain ngunit umaasa ang queen na ililigtas sila ng Ant King. Nakakapisa pa lang ay nag-transform na kaagad na isang high-rank magical beast na sumigaw at naglabas ng nakakatakot na magic power. Nabalita ang mabilis na pag-evolve ng mga langgam na ngayon ay meron ng mga pakpak. Nagpa siya din na sumali si Juhi sa sentry team kasama si Mr. Song. At si chairman ay nananalangin sa tagumpay ng misyon. Kinabukasan ay pinalibutan na ng sentry team ang isla para sa seguridad ng bansa. Ang frontliner ay naghanda na rin nang dumating si Byunggo dahil nagpasya na itong sumama sa misyon. Samantala ang Draw Sword Guild ay nakaposisyon na sa Jeju Island habang ang front team ay sakay ng helicopter na may kasamang photographer na isang A-rank hunter. Sa utos ng chairman ay nagsimula na ang mga Japanese na kunin ang atensyon ng mga langgam. Si Mr. Choi naman ay pinrotektahan ng kanilang helicopter sa mga humahabol sa kanila na may halong gigil dahil pinatay ng mga ito ang kaibigan. Saka naghanda ang mga kasama na patayin ng queen habang abala ang Japan hunter sa mga soldier ant. Gumamit din sila ng interference wave upang hindi matawag ng queen ang mga soldier ant samantala pinagpapatay na ng Japan hunters ang mga ito. Gumawa rin si Choi ng net upang hindi makalabas ang mga ant soldier. Saka pinasabog ang mga butas doon upang malaman ang pinakamalalim na siyang entrance sa pugad ng queen. Nakapasok na sila at hinahanap ang queen nang makita ang napakaraming itlog at sa itaas ay napisa na ang pinakamalaki na ikinabahala ng grupo. Nakikipaglaro pa si Shimizu bago niya pagalingin si Kenzo nang makitang paparating ang marami pang halimaw. Ngunit sa isang iglap ay namatay na lang ang dalaga. Naging alerto ang dalawa dahil sa malakas na kalaban ngunit pati si Kenzo ay napatay ng Ant King. At sinubukan itong atakihin ni Fujishima subalit tinanggal lang din ang kanyang ulo. Sa loob ng pugad ay nakikipaglaban si Dongwook at si Miss Cha ay tinusok ang isa nito at walang awa niyang tinapos. Malakas man ang mga halimaw ay palagi daw silang papagalingin ni Byunggo. At ipinaalala din ito na kailangang wasakin nila ang ulo ng mga soldier ant. Napag-usapan din nila kung gaano kaya kalakas ang mga evolve ants. At alam nilang ito ang tamang daan dahil sa malakas na pang-amoy ni Miss Cha. Ginamit din ni Beck ang ability para hanapin ang queen na nasa pinakadulo ng pugad at napakaraming bantay nito ngunit kailangan nilang magmadali dahil baka magsibalikan na ang mga lumabas na soldier ant. Samantala napadpad rin sila Kay at Azawa kung saan pinatay sila Kenzo. Nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura kaya agad na gumawa ng napakaraming yelo si Kay upang makaligtas sa atake nito. Magkasama naman sila Kumamoto at Kanae na haharapin ang maraming monster ant sa labas. At sa pugad nito ay nahanap na nila Beck ang queen ant na napakaraming bantay kaya nagpalaki si Dongwook upang maging tangke sa mga soldier ant na pinagsusunog ni Mr. Choi gamit ang kanyang mga fire technique subalit nakalapit ang white ants. Nilabas na rin ni Mr. Beck ang full transformation at agad na natalo ang dalawang white ant dahil sa lakas nito. Papasok pa sana ang photographer ngunit pinigilan siya ni Byunggo dahil siguradong tigok siya. Napapanood naman sa syudad ang mapanganib na misyon. Tinatangke pa rin ni Dongwook ang napakaraming soldier ant nang magpasya na siyang umatake. Si Taegyo naman ay nagpaulan ng napakaraming palaso sa mga ito habang si
Yunho ay ginagamit ang brutal niyang lakas. Habang si Choi ay walang tigil sa pagsunog ay wala ring tigil si Miss Cha sa pakikipaglaban. Nakatutok ang lahat ng tao sa nangyayaring misyon. Hanggang sa ang Reyna na lang ang natitira na inatake si Dongwook kaya inatake rin ito ni Taegyeon ng napakaraming palaso at si Yunho ay inatake rin ng walang tigil ang katawan nito, ngunit nagbuga ito ng lason upang mapatay sila pero iniligtas sila ng kapangyarihan ni Byunggo, kaya siya ang inatake nito na pinrotektahan ng tanker. Saka pinasabog ni Mr. Choi ang matigas na katawan nito ngunit walang nangyari. Nais tumakas ng halimaw kaya pinigilan nila at si Miss Cha ay sumugod na nilagyan ng buff ni Byunggo upang mahiwa ang mga paa at buong katawan ng Queen Ant na napabagsak, saka umakyat at ginamit ang pangtapos niyang teknik gamit ang buong lakas, kaya tagumpay nilang natalo ang Queen Ant na ikinatuwa ng mga tao lalo na ng chairman. Nabahala si Yunho sa huling sigaw ng Queen pero nagsasaya na ang mga kasama. Subalit pabalik na ang mga Soldier Ant kaya nawasak ang Flame Prison na naramdaman ni Choi. Saka nakaramdam sila ng napakalakas na aura mula sa Ant King kung saan napaluhod si Miss Cha sa takot. Sa isang iglap ay nakalusot ito kay Dongwook saka kinain niya ang bangkay ng Reyna at nagalit ng todo, kaya nagtungo sa likod ni Cha at winasak ang katawan ng dalagang hunter. Nagpalaki si Dongwook ngunit sa isang iglap ay naputol ang kanyang mga kamay. Sumugod din si Yunho na sinugatan ng malala ang buong katawan. Kaya aatake sana si Mr. Choi ngunit biglang tumagas ang kanyang dugo. Nasalo din ito ang palaso ni Taegyeon saka siya sinuntok pero ipinagtanggol pa ito ni Dongwook na pinagaling ng healer na gumamit ng camouflage para hindi siya makita. Subalit hindi ito matamaan ni Dongwook at siya pa ang binalibag nito ng walang tigil dahil sa pambihirang lakas, tapos natusok pa rin ito si Byunggo kahit nakacamouflage, at sa harap ni Yunho ay kinagat ang ulo ng lalaki na inihagis pa ang katawan sa kanya, saka siya sinakal nito at sinabing napakahina nilang lahat kaya hinahanap nito ang kanilang hari. Nang maramdaman ng malakas na aura sa labas ay iniwan nito si Yunho. Subalit paparating na ang napakaraming Soldier Ant. Nagtataka si Ishida dahil hindi nila makontak ang Team Charlie at Delta. Nakita nila ang malaking yelo at nahanap ang bangkay ni Kay. Dahil dito ay tinawagan sila ng Japanese Chairman Matsumoto upang mag-retreat at makipagkita sa reinforcement, subalit sinugod sila ng Black Ant at napatay kaagad si Ishida. Kaya pinapatakas ni Ryuji si Hoshino para hanapin ang Team Bravo. Tinanong ng Ant King kung siya ang hari saka naglabas pa ito ng mas nakakatakot na magic power. Samantala sa loob ay wala na ring lakas ang grupo para lumaban sa napakaraming Soldier Ant nang bigla silang iniligtas ng Shadow Army saka ginamit ng bida ang exchange skill. Pinagtanggol sila ng Shadow Army saka dumating na rin ang bida, subalit nagtataka ang grupo kung paano siya nakarating doon at matapang nitong pinangunahan ang mga alagad habang naputol naman ang broadcast sa syudad na ipinag-alala ng maraming mga tao dahil nag-malfunction ang camera ng photographer. Nagsimula ng kumilos ang mga generals ni Jinwoo na sisiw lang na tinatalo ang mga Soldier Ant. Saka nagtungo sa mga hunter upang painumin sila ng healing potion at agad na naka-recover, ngunit masyadong mababa ang natirang HP ni Cha kaya ayaw tumalab. At nabahala rin silang parang hindi nauubos ang mga langgam. Nalaman ni Chairman Go na naputol talaga ang lahat ng impormasyon kaya labis ang pag-aalala. Nababahala na rin ang mga Japanese dahil kung maubos ang mga hunter nila ay mabubulilyaso ang kanilang agenda. Habang nagbabakbakan ay kailangan ng makalabas ng mga kasama kaya pinapasunod niya ang mga ito kay Fang. Nang biglang natakot ang napakaraming mga langgam dahil nandoon na pala ang Ant King kaya naisip ni Yunho na napatay nito si Goto. Galit na ang Black Ant dahil hindi niya mahanap ang pinakamalakas na kalaban. Matapang naman itong hinarap ng bida at naglabas din ng nakakatakot na aura, subalit natatakot pa rin ang mga kasama para sa kanyang buhay. Naayos na rin sa wakas ang camera na agad namang binroadcast ng media kaya nakita ng lahat na nandoon si Jinwoo na ikinatuwa ng chairman. Sinuntok nito ang bida ng napakalakas kaya naisip ng mga kasama na patay na si Jinwoo, subalit nagulat silang nakaligtas ito, saka ginamit ang ruler's hand at inuppercut ang Ant King at muli pang sinuntok na nagpayanig dito kaya nagtaka sila Dongwook kung mage ba talaga ang bida. Umatake ito na nasa lag ni Jinwoo, saka ito nakipagumbaga ng malalakas na mga suntok kaya ang photographer ay nauubos ang lakas sa impact ng mga magical power. Hanggang sa sinikmuraan ito ng bida at napatalsik na unang beses nangyari sa Ant King kaya napatanong kung sino ang kaharap at sa muling pagsugod ay nagtama ang kanilang kamao, ngunit nasuntok na naman siya sa pagmumukha. Kaya gumamit ito ng matalas na dilang may lason kaya hindi makagalaw at tuluyan ng tinapos ng kalaban. Nagsisisi ang Japan chairman dahil namatay ang marami nilang S-rank. Nais niyang iligtas ang tatlong natitira nilang S-rank hunter upang maghintay sa second assault team bago muling umatake. Subalit alam ni Hoshino na wala silang pag-asa kaya nainis sa kanya si Kanae porket hindi pa nito nakikita ang Ant King. Nasalag pa rin ng bida ang halimaw at sinikmuraan nito na tumalsik ng malayo. Nagtaka sila Yunho kung paano nakakilo si Jinwoo dahil hindi nila alam na may immunity ang bida. Pero kailangan niya ng magmadali dahil mamamatay na si Miss Cha kaya sinugod niya ito at sinipa ngunit nakatakas sa kanya. At sa kasamaang palad ay nag-transform pa ang Ant King na mas lumakas kaya inilabas ng bida ang Demon Monarch's dagger. Saka sinugod ito ngunit magkasing lakas sila kaya ibinigay ng bida
bida ang lahat ng makakaya sa matinding halimaw na gumamit pa ng maraming yelo na pinagpuputol lang ng bida. Sa kanilang labanan ay gumuho rin ang lupa ngunit sinugod pa rin siya ng halimaw at naglaban doon ng napakabilis. Saka nagningning ang mga mata at sa napakatinding labanan ay mga liwanag na lang ng mga mata ang nakikita na ikinamangha ni Yunho dahil hindi akalain na ganito kalakas si Jinwoo na binato ang mga dagger sa halimaw saka pinagsusuntok ang katawan nito. Pagbalik ng dagger ay pinutol ang braso at gamit ang buong lakas ay kinawawa niya ang Ant King subalit nakapalag pa rin ito at naghanda itong tapusin siya na muntik na ang mata pero sa isang iglap ay nag-level ang fatal strike sa mutilation at pinaghihiwa ang kinatatakutang halimaw at muli pa itong pinuruhan ng atake sa buong katawan kaya nag-regenerate ito at gumawa ng ice shield saka tumakbo pero hinabol siya ng galit na bida na tuluyang pinaghihiwa ng napakalalakas na atake hanggang sa bumagsak ito. Dahil sa inis ay inutusan nito ang mga soldier ant subalit pinalakas ni Jinwoo ang mga alagad kaya nagsagupaan ang mga ito at kinatay ng walang awa ang mga soldier ant ng halimaw. Hindi nito matanggap na may mas malakas sa kanya at nais pang tumakas subalit nahuli ito ng roller's hand ng bida subalit sa kabila nito ay nagtangka pa ring tumakas kaya inilabas ng bida ang kanyang mga dagger at walang awang pinudpod ang katawan nito hanggang sa matalo dahilan para matakot sa kanya ang mga soldier ant. Subalit nanganganib na ang buhay ni Cha-hae-in kaya pinainom ito ng elixir of life pero ayaw rin umepekto kaya nag-iisip siya ng ibang paraan. Pinapatay ni Jinwoo ang camera kung ayaw niyang masaktan. Saka dinala ni Fang si Byung-go at ginawa itong shadow army ng bida. Ayaw nang bumalik ni Hoshino kaya sinabi ng Vice Master na patay na ang Ant King. Narinig daw ng bida na nais magpagamit ni Byung-go upang matulungan si Miss Cha na agad naman itong pinagaling ang buong katawan. Ngunit nakiusap si Yunho na wag na nitong gamitin sa labanan si Byung-go kaya pinakawalan na ito ng bida bilang respeto sa kaibigan nito. Hindi makapaniwala ang Japan chairman na halos mga S-rank hunter lang nila ang namatay kaya hindi na nila magagawa ang sikretong plano. Samantala sumusugod at nagwawala na ang lahat ng mga ant soldier dahil sa pagkamatay ng Queen at King Ant kaya mabilis rin na nagtungo sa helicopter sila Yunho ngunit si Jinwoo ay nagpaiwan daw para tapusin ang mga ant soldier at napakaraming itlog. Inilabas din nito ang espada ni Bara na naglalabas ng kidlat na tumapos sa maraming halimaw. Saka pinagpapatay ng kanyang mga generals ang mga kalaban hanggang sa maging level 100 na rin ang bida. Sinubukan niyang gawing alagad ang king na akala niya ay pumalpak subalit nagliwanag ng asol at lumabas ang pinakamalakas niyang general na Ant King na nakakapagsalita dahil sa taas ng rank at pinangalanan niya itong Bero. Nakarating na rin ang mga ant soldier sa bansa na pinrotektahan naman ng sentry team. Samantala ipinag-utos naman ng bida kay Bero na ubusin nito ang napakaraming ant soldier. Kaya bago pa mapatay si Song ay nailigtas siya nito. Nahihirapan na rin ang grupo nila Choi dahil sa dami ng sumusugod na halimaw hanggang sa mawasak ang kanilang shield. Mabuti na lang ay iniligtas sila ng kidlat ni Jinwoo na nakasakay sa Wyvern. Dahil dito ay sumikat na rin ang bagong umaga para sa hinaharap ng sangkatauhan. Kinabukasan ay marami pang natirang halimaw subalit sa isang atake ng isang lalaki ay napasabog niya ang lahat ng mga ito sa ere. Sa syudad ay nag-alay ng mga bulaklak ang mga tao para sa mga nasawi. Tapos nagpasalamat sa kanya si Chairman Go dahil sa tagumpay ng misyon na ito. Pero tinanong na rin siya ng chairman kung ano ang kanyang plano, sagot ng bida na nais niyang bumuo ng isang guild. Ang Knights Guild naman ang ginawang tagalinis ng mga nabubuhay pang ant soldier. Nang makita nila ang isang lalaki na ayaw naman silang patulan pero pinatulog sila ng isang kasama nito. Nakilala ng dalawa ang kapangyarihan ng tumapos sa Ant King, subalit nagtataka sila sa ginawa nito saka umalis na ang isa dahil tapos na ang kanilang misyon doon. At kalaunan ay sumunod na rin ang kasama nito. Sobrang traffic na naman dahil may lumabas palang gate na siyang pinuntahan ng bida at pinasok niyang mag-isa nang maging isa na naman itong red gate kaya sa loob ay nag-aabang ang malalakas na halimaw ngunit pinalabas ang malalakas na mga alagad saka pinag-utos na ubusin ang mga kalaban. Naisip ni Cha-hae na kailangan niya pang magpalakas upang maging kasing galing ni Jinwoo. Samantala patuloy na tinatapos ng bida ang mga walang laban na monster sa loob ng gate hanggang sa maubos ang mga ito. Pagkatapos ay naglakad siya sa gitna ng mga alagad at naisip kung sino ang susunod. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.